1,000,000. Ito raw ang presyo ng pag-ibig ko, nakasulat sa isang makinis na papel, isang tseke na nakapatong sa ibabaw ng malamig at makintab na mesa na gawa sa nara. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang maliit na bahay o para magsimula ng isang negosyo. Sapat na para mabago ang buhay ng sino mang galing sa hirap. Pero para kay Doña Esmeralda Valdez, ito lang ang halaga ng puso ko. Nakatitig sa akin ang mga mata niyang singtatalim ng kutsilyo. Ang paraan ng pagtingin niya ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ko. Mula sa luma, pero malinis kong bestida hanggang sa kalyo sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang unti-unting panlalamig ng aking mga palad, ang panginginig ng aking mga tuhod sa ilalim ng mesa. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang katahimikang nakakabingi na binabasag lamang ng mahinang tunog ng pendulum clock sa dingding. Iniisip ko kung naiintindihan mo ba ang sitwasyon, Hija. Nagsalita siya sa wakas. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ang pag-ibig, para sa mga taong tulad namin, ay isang negosyo, isang investment. Ang pagsasama ng pamilya Valdez at ng pamilya Roque ay hindi lang isang kasal. Isa itong pagsasanib ng dalawang higanteng kumpanya. At ikaw? Huminto siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Isang maliit na nangisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw ang balakid. Bawat salita niya ay parang sampal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ang pagmamahal namin ni Adrian ay totoo, na hindi ito matutumbasan ng kahit anong halaga, na ang mga ngiti at pangarap na binuo namin ay mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Huwag kang iiyak, Isabela. Huwag sa harap niya. Hindi kami magkaaway dito. Pagpapatuloy niya, na tila nababasa ang nasa isip ko. Inaalok kita ng isang magandang pagkakataon, 1,000,000. Kunin mo ito at magsimula ka ng bagong buhay, malayong malayo sa anak ko. Isipin mo na lang na isa itong bayad pinsala para sa nasayang mong oras. Marhan ngunit may bigat niyang itinulak ang tseke palapit sa akin. Ang puting papel na yon ay parang isang bandila ng pagsuko sa gitna ng digmaan na hindi ko alam kung paano lalabanan. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Adrian, tumayo siya roon, gwapo sa kanyang suot na business suit, ngunit ang mukha niya ay putlang-putla. Saglit na nagtama ang aming mga mata, at sa isang iglap, nakita ko ang lahat. Ang gulat, ang sakit, ang takot. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa dibdib ko. Nandito na siya. Ipagtatanggol niya ako. Sasabihin niya sa ina niya na ako ang mahal niya. Adrian, butit narito ka na. Sabi ni Doña Esmeralda, hindi man lang nagulat. Tila inaasahan na niya ang pagdating ng anak. Tamang-tama. Ipaliwanag mo sa kanya. Ipaliwanag mo kung bakit hindi kayo para sa isa't isa. Naglakad si Adrian palapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nakapako sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggan ay tila naging isang estranghero sa loob lamang ng ilang segundo. Mama! Nagsimula siya. Ang boses ay basag. Pumili ka, Adrian. Ang boses ni Doña Esmeralda ay matigas na parang bakal. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang babaeng yan, o ang kinabukasan ng pamilyang ito? Ang tanong ay binitawan sa hangin, mabigat at puno ng lason. Napatitig ako kay Adrian, naghihintay, nagdarasal. Ang pagtibok ng puso ko ay sobrang lakas. Halos naririnig ko na sa loob ng tahimik na silid. Ang pendulum clock ay patuloy sa pag-ugoy. Bawat tunog ay parang martilyong pumupukpok sa aking sentido. Sabihin mong ako, Adrian. Please, sabihin mong ako. Pero nanatili siyang tahimik.
Hindi niya ako tiningnan, ni hindi niya sinubukang hawakan ang kamay ko. Yumuko lang siya, at ang pagyuko niyang yon ay mas malakas pa sa kahit anong salita. At sa katahimikan na yon, sa pag-iwas niya ng tingin, narinig ko ang pinakamasakit na paalam. Nang isara ni Doña Esmeralda ang pinto, tila sinipsip din nito ang lahat ng hangin sa silid. Naiwan kaming dalawa ni Isabela sa isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Nakatayo ako roon, isang duwag na nakadamit ng mamahaling suit, habang ang babaeng mahal ko ay unti-unting winawasak ng aking pananahimik. Kasalanan ko. Lahat ng ito, ang bigat ng tingin niya ay parang milyon-milyong karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Bawat segundo na lumilipas ay isang pagpapahirap. Gusto kong magsalita, gusto kong humingi ng tawad, pero ang mga salita ay tila naipit sa aking lalamunan, kasama ng kahihiyan na nararamdaman ko. Adrian, sa wakas, binasag niya ang katahimikan. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag, walang luha. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin. At sa pagtama ng aming mga mata, gumuho ang lahat ng harang na itinayo ko. Ang sakit sa kanyang mga mata ay refleksyon ng sarili kong pagkukulang. Bakit? Iyon lang ang tanong niya. Isang salita na naglalaman ng lahat ng aming pinagsamahan, ng lahat ng aming mga pangarap. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay. Isa, patawarin mo ako. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Adrian. Ang kailangan ko ay sagot. Huminga ako ng malalim, at ang mga salitang matagal ko nang itinatago ay nagsimulang bumuhos na parang lason. Ang kumpanya, malapit nang bumagsak. May mga utang kami na hindi kayang bayaran. Para masalba ang lahat, nagkamali ako isa. Nagkamali ako ng malaki. Nakinig lang siya. Ang mukha ay walang emosyon na lalong nagpahirap sa akin. Ginamit ko ang pera mula sa pension fund ng mga empleyado para subukang takpan ng mga utang. Pero hindi sapat. Lalo lang lumubog ang kumpanya. Ang pag-amin ay parang asidong sumunog sa aking dila. Ang tanging paraan, ang tanging solusyon na nakikita ni Mama ay ang pagsasanib ng kumpanya namin sa mga roke. Ang mga roke? Pag-uulit niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng pagkaunawa sa kanyang mukha. Kaya pala, si Bianca Roque. Tumango ako, hindi na makatingin sa kanya. Pakakasalan ko siya isa, iyon ang kasunduan, para mailigtas ang pangalan ng pamilya, para mailigtas ang sarili ko sa kulungan. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan sa amin. Akala ko, sisigawan niya ako, sasampalin, mumurahin. Pero hindi. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Naiintindihan ko na, sabi niya sa isang boses na halos pabulongong. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa mesa. Kinuha niya ang tseke. Sa isang saglit, inisip ko na tatanggapin niya ito. Pero mali ako. Sa harap ko, sa harap ng lahat ng kasinungalingan at kaduwagan ko, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke. Isang punit, dalawa. Hanggang sa ang 1,000,000 piso ay naging maliliit na piraso ng papel na nagkalat sa sahig na marmol. Hindi pera ang kailangan ko, Adrian, sabi niya. At ngayon, ang mga mata niya ay nagbabaga sa isang damdaming hindi ko mabasa. Paggalang, at iyon ang isang bagay na hinding-hindi mo kayang bilhin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang niya palayo sa akin ay parang isang hakbang palapit sa aking impyerno. Wala akong ginawa. Hindi ko siya pinigilan. Pinanood ko lang siyang maglakad palabas ng pinto. Dala-dala ang mga piraso ng puso kong matagal nang sa kanya. Nang magsara ang pinto, doon ko lang naramdaman ang bigat ng aking pagkawala. Napatitig ako sa mga piraso ng papel sa sahig, ang abo ng aming pag-ibig. Sa labas ng mansyon,
Sa isang madilim na eskinita, ang katatagan na ipinakita ni Isabela ay biglang gumuho. Napasandal siya sa isang pader at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Gumuho siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa matinding pighati. Ilang linggo ang lumipas. Sa loob ng isang maliit at libreng klinika, nakaupo si Isabela sa harap ng isang matandang doktor na may mabait ng ngiti. Hawak nito ang isang papel na naglalaman ng resulta ng kanyang pagsusuri. "Binabati kita, Mrs. Cruz," sabi ng doktor. "Buntis ka." Ang 4 na sulok ng inuupahan kong kwarto ay tila unti-unting lumiliit. Unti-unting sinasakal ang aking paghinga. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang papel na naglalaman ng resulta mula sa klinika ay nasa aking nanginginig na kamay. "Buntis ka." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ng doktor. Isang binhi, isang buhay, bunga ng isang pag-ibig na ngayon ay abo na lamang. Sa halip na maging balita ng kaligayahan, ito ay naging isang dagdag na tanikala sa aking mga paang nakalubog na sa putik ng kawalan. Paano ko ito bubuhayin? Sarili ko nga ay hindi ko na alam kung paano itataguyod. Ang kaunting naipon ko ay paubos na. Ang puso ko ay basag pa. Anong kinabukasan ang maibibigay ko sa isang batang isisilang sa ganitong kalagayan? Napayuko ako at ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko nakayanin. Marahil ay mas madali kung susuko na lang ako. Marahil ay ito na ang katapusan. Napatitig ako sa kawalan. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na natabunan na ng madidilim na ulap. Isang katok sa pinto ang pumutol sa aking madilim na pag-iisip. Nag-aalangan akong tumayo. Sino naman kaya ang kakatok sa ganitong oras? Nang buksan ko ang pinto, isang kartero ang tumambad sa akin. "Kayo po ba si Miss Isabela Cruz?" Tanong niya. Tumangulang ako. "May sulat po para sa inyo." Iniabot niya sa akin ang isang simpleng puting sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Walang anumang palatandaan kung kanino ito galing. Kinuha ko ito ng may pagtataka at isinara ang pinto. Umupo ako pabalik sa kama at tinitigan ang sobre. Dahil sa kaba, dahan-dahan kong pinunit ang gilid nito. Sa loob, mayroong isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Isang makapal na bugkos ng pera at sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Iilan lang ang salitang nakasulat, ngunit ang bawat letra ay tila inukit sa aking kaluluwa. "Para sa kinabukasan mo, huwag kang susuko." Napahawak ako sa aking bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang emosyong matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang sulat na yon, ang perang iyon, ay parang isang sagot sa aking mga panalangin hindi ko man lang binigkas. Isang tanda. Napahawak ako sa aking tiyan. Sa ilalim ng aking palad, nararamdaman ko ang isang halos hindi pa umiiral na tibok. Isang buhay na umaasa sa akin. At bigla, naaalala ko ang isang pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot. Bago pa man dumating si Adrian sa buhay ko, ang pangarap na maging isang doktor. Ang pangarap na makatulong sa mga taong tulad ko, mga taong walang ibang makapitan. Ang pangarap na yon, kasama ng bagong buhay sa aking sinapupunan, ay nagbigay sa akin ng isang bagong dahilan para lumaban. Tumayo ako. Ang panginginig sa aking mga tuhod ay napalitan ng katatagan. Pinunasan ko ang aking mga luha, hindi na para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap na kailangan kong harapin. Gagamitin ko ang perang ito, hindi para takasan ang lahat, kundi para bumuo ng isang bagong simula. Para sa akin at para sa anak ko. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng malaking gate ng isang unibersidad.
ang parehong unibersidad kung saan ako huminto noon para magtrabaho. Ngayon, babalik ako, hindi bilang isang talunang babae, kundi bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Inilagay ko ang isang kamay sa aking tiyan. Ang araw ay sumisikat at ang liwanag nito ay tila nagbibigay init sa aking buong pagkatao. Magsisimula tayo ulit, bulong ko. Pangako anak, 7 taon ang lumipas. Isang pahayagan ang nakalatag sa mesa ng isang coffee shop. Sa front page, isang malaking larawan ng isang babaeng nakasuot ng puting coat ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal habang inaalalayan niya ang isang matandang pasyente. Ang headline, DRA, Isabela Cruz, ang anghel ng Tondo. Ang amoy ng antiseptic ay nakasanayan na ni Isabela. Ito, kasama ng mahinang iyak ng mga sanggol at tunog ng ubo mula sa mga matatanda, ang naging musika ng kanyang buhay sa loob ng nagdaang 7 taon. Ang maliit na klinika sa puso ng Tondo na itinayo niya mula sa dugo, pawis at tulong ng isang hindi nagpakilalang anghel ay naging kanyang mundo. Okay na po si baby nanay. Ubot sipon lang ito, sabi ni Dr. Isa sa isang batang ina. Isang magiliw na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ipainom niyo lang itong gamot 3 beses sa isang araw at siguraduhing marami siyang tubig. Salamat po, doktora, sabi ng babae. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Huwag po sana kayong magsawang tumulong sa aming mga mahihirap. Ngumiti lang si Isabela bilang sagot. Pagod. Oo. Minsan ay halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa sa pagod. Pero, sawang-sawa? Hinding-hindi. Dito niya natagpuan ang kanyang halaga. Dito niya naramdaman na ang bawat paghinga niya ay may kabuluhan. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang maliit ngunit malinis na apartment. Isang pares ng maliliit na braso ang agad na yumakap sa kanyang mga binti. Mama, you're home. Napangiti si Isabela at binuhat ang kanyang 7 taong gulang na anak. Si Samuel, ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang mga bituin, ang dahilan lahat. Hello, my love. How was school? It was great! We learned a new big word today. Masiglang sabi ng bata. Ang mukha nito ay isang perpektong kopya ng mukha ni Adrian. Isang katotohanang kinakailangan niyang harapin araw-araw. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang puno ng buhay at kabaitan, ay sa kanya. Oh yeah? What word is that? Tanong niya habang inilalapag ito sa sahig. Stethoscope. Like the one you use, Mama. Sabi ni teacher, you're a hero because you make people feel better. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. Ikaw ang pinakamatapang na superhero sa lahat. Niyakap ni Isabela ang anak ng mahigpit. Sa mga sandaling ganito, ang lahat ng pagod ay nawawala. Ang sakit ng nakaraan ay tila nagiging isang malayong panaginip. Naging payapa ang kanyang buhay. Ngunit ang kapayapaan ay hindi laging nagtatagal. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng pag-aasikaso sa mahabang pila ng mga pasyente, isang kaguluhan ang naganap malapit sa pinto. Isang grupo ng mga matatandang lalaki at babae, ang mga mukha ay gusot sa pag-aalala at pagod. Ang pumasok sa klinika. Tulong! Tulungan niyo kami! Sabi ng isa sa kanila, bago ito biglang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Mabilis na kumilos si Isabela. Dalhin niyo siya rito. Nurse, pakicheck ang blood pressure. Habang ginagamot niya ang matandang lalaki, nagsalita ang isa sa mga kasama nito, isang lalaking payat na may mapuputing buhok. Pasensya na po, doktora. 3 araw na po kasi siyang hindi kumakain ng maayos sa sobrang stress. Lahat po kami. Anong nangyari? Tanong ni Isabela habang ikinakabit ang dextrose sa pasyente. Ang pensyon po namin, doktora,
sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa galit at pighati. Ang ipon namin sa buong buhay naming pagtatrabaho, nawala. Kinuha daw po ng kumpanya. At ang kumpanyang iyon ay ang Valdez Corporation. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, tila may kung anong malamig na gumapang sa likuran ni Isabela. Bigla, ang amoy ng antiseptic ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango sa isang malamig na mansyon. Ang mga salitang narinig niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Adrian, Doña Esmeralda, 7 taon. 7 taon niyang ibinao ng mga pangalang iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga matatanda sa kanyang harapan, mga mukhang puno ng desperasyon, mga taong nagtrabaho ng marangal sa buong buhay nila para lang manakawan sa huli. At sa kanilang mga mukha, nakita ni Isabela ang sarili niya 7 taon na ang nakalipas. Ang mga maliliit na tao, inaapakan ng mga makapangyarihan, ang mga pusong winawasak para sa kapakanan ng pera. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ang apoy na akala niya ay matagal nang namatay. Nang magkamalayang pasyente, ang matandang lalaki na unang nagsalita ay lumapit kay Isabela. May iniabot itong isang luma at makapal na folder. "Doktra Isa," sabi nito, ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Narinig namin ang kabutihan mo. Narinig namin na hindi mo uurungan ang laban para sa tama. Ito po ang lahat ng ebidensyang naipon namin. May tiwala kami sa'yo. Ikaw lang ang makakatulong sa amin." Kinuha ni Isabela ang folder. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay hindi lang bigat ng papel. Ito ang bigat ng mga buhay na sinira. Ang bigat ng isang nakaraang pilit niyang tinatakasan na ngayon ay bumabalik para singilin siya. Ang hapunan sa mansyon ng mga Valdez ay palaging pareho. Tahimik, malamig, at lasang wala. Kahit pa ang nasa harap ko ay imported na steak at ang pinakamamahaling alak, ang lahat ay tila nawalan ng lasa. "We need to maintain a strong image, Adrian," sabi ni Mama Esmeralda habang marahang hinihiwa ang kanyang pagkain. "The Roque merger is final but our stocks are still unstable. Any sign of weakness could be disastrous." "Of course, Mama," sagot si Ko. Isang automatikong tugon na kabisado ko na. "I'm going to Milan next week," sabi naman ni Bianca, ang asawa ko, habang abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang niya ako tiningnan. "I need a new wardrobe for the upcoming stockholders gala. We need to look our best." Tumango lang ako. Ito ang buhay ko sa loob ng 7 taon. Isang sunod-sunuran sa aking ina. Isang palamuti sa aking asawa. Isang buhay na walang kulay, walang kaluluwa. Isang perpektong pagkakaayos na itinayo sa ibabaw ng isang kasalanan. Isang kasalanang may mukha ni Isabela. Umakyat ako sa aking study pagkatapos ng hapunan, dala ang isang baso ng whiskey. Ang silid na ito ang aking kanlungan at kulungan. Dito, malayo sa mga mapanuring mata ni na Mama at Bianca, hinahayaan kong bisitahin ako ng mga multo ng nakaraan. Binuksan ko ang isang nakakandadong drawer sa aking mesa. Sa ilalim ng mga papeles ng negosyo, may isang bagay akong itinatago. Isang luma at kupas ng litrato. Si Isabela. Nakangiti. Ang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw sa isang parke. Kinuha ko ang litratong yon noong mga panahong naniniwala pa akong kaya kong ipaglaban ang lahat. Noong mga panahong buo pa ako. Habang tinititigan ko ang kanyang nangiti, ang pamilyar na kirot ng pagsisisi ay muling kumalat sa aking dibdib. Ang pagnanakaw ko sa pension fund, ang pagtalikod ko sa kanya. Iyon ang simula ng pagguho ng aking pagkatao. Isinara ko ang aking mga mata, ngunit ang imahe niya ay nanatili. Nasaan na kaya siya? Masaya na kaya siya? Sana napatawad na niya ako. Binuksan ko ang aking laptop, sinusubukang ilibang ang sarili sa mga balita sa negosyo.
Ngunit isang headline sa isang local news website ang kumuha ng aking atensyon. Ang anghel ng tondo, isang doktor, isang ina, isang bayani, at sa ilalim ng headline, isang pamilyar na muka, mas tumatag, mas may kumpiyansa. Ngunit walang dudang siya iyon. Si Isabela, Dr. Isabela Cruz. Nabitawan ko ang baso ng whiskey. Bumagsak ito sa mamahaling carpet, ngunit hindi ko inintindi ang basag na salamin. Ang mga mata ko ay nakapako sa screen. Binasa ko ang artikulo tungkol sa kanyang libreng klinika, sa kanyang dedikasyon sa mga mahihirap, sa kanyang pagiging isang single mother sa isang matalinong batang lalaki. Nagtagumpay siya. Nagtagumpay siyang bumangon mula sa abo na iniwan ko sa kanya. At sa halip na maging masaya para sa kanya, isang matinding hiya ang bumalot sa akin. Bigla, narinig ko ang boses ni Bianca mula sa kabilang silid. Tila may kausap ito sa telepono at ang boses niya ay matalas at walang pasensya. Hindi ko sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang binitawan niya ay tumagos sa pinto. Dad, relax. The plan is working. Hayaan lang nating malunod sila sa sarili nilang mga problema. Konting panahon na lang at sa oras na bumagsak ng tuluyan ng Valdez Corporation, mapupunta rin sa atin ang lahat. Adrian is too weak to notice anything. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Isang bitag. Ang buong kasal. Ang buong pagsasanib. Isang bitag. Napapaligiran ako. Sa isang banda, ang aking inang ko umukontrol sa bawat galaw ko. Sa kabilang banda, ang aking asawang naghihintay lang sa aking pagbagsak. At sa gitna ng lahat ng ito, ang multo ni Isabela na ngayon ay isang anghel na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging isang demonyo. Ping! Isang tunog mula sa aking laptop, isang bagong email. Ang mga mata ko ay lumipat sa screen at ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Subject: Emergency Board Meeting regarding employee complaints. Binuksan ko ang email, isang formal na pagtawag para sa isang kagyat na pagpupulong. Tungkol sa mga reklamo, tungkol sa nawawalang pondo, ang anghel ng tondo, ang mga empleyadong ninakawan. Napasabunot ako sa aking buhok. Hindi maaari. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong dumating na ang araw ng paniningil. Ang klinika ni Isabela ay laging abala. Ngunit may isang pasyente si Lola Pilar na matiyagang naghintay sa sulok. Nakasuot siya ng simpleng bestida at isang alampay na nakatakip sa kanyang puting buhok. Tila isang ordinaryong matandang nangangailangan ng atensyong medikal. Ngunit ang kanyang mga mata, matalas at puno ng karunungan, ay nakatutok lamang sa iisang tao. Pinanood niya si Isabela. Ang paraan ng malumanay nitong pakikipag-usap sa isang batang umiiyak, ang pag-aasikaso nito sa isang matandang nanginginig ang kamay, ang pagod sa kanyang mukha na hindi maitago ng kanyang ngiti. At sa bawat galaw ni Isabela, nakikita ni Pilar ang multo ng kanyang sarili. Isang bersyon na mas matapang, isang bersyon na hindi sumuko. Ilang sandali pa, isang pamilyar na maliit na boses ang narinig niya. "Mama, I brought you merienda." Lumabas si Samuel mula sa isang maliit na silid sa likod ng klinika. May dalang isang supot ng pandesal. At nang makita ni Pilar ang mukha ng bata, ang puso niya ay nakaramdam ng sabay na saya at kirot. Ang mukhang iyon ay Valdez na Valdez. Ngunit ang mga matang iyon na puno ng liwanag ay puro Cruz. Nang sa wakas ay natapos na ang lahat ng pasyente, si Lola Pilar na lang ang natira. "Magandang hapon po, Lola. Ano po ang maitutulong ko sa inyo?" Tanong ni Isabela, isang profesional, ngunit pagod na ngiti ang nasa kanyang mukha. Hindi sumagot si Pilar. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang sobre mula sa kanyang pitaka at ipinatong ito sa mesa. Kumunot ang noo ni Isabela. Tinitigan niya ang sobre at pagkatapos ay ang mukha ng matanda. At dahan-dahan, isang alaala.
Isang pamilyar na sulat kamay. Kayo po, bulong ni Isabela, hindi makapaniwala. Kayo po ang... Bakit? Ngumiti si Lola Pilar, isang nangiting may bahid ng kalungkutan. Dahil sa'yo ko nakita ang katapangan na wala ako noon. Dahil ayokong matulad ka sa akin. Inimbitahan ni Isabela ang matanda sa maliit niyang opisina. Doon, sa gitna ng mga medical books at mga gamit ng bata, ikinuwento ni Lola Pilar ang isang lihim na dinala niya sa loob ng halos 50 taon. Isabela, hindi ako isinilang na isang Valdez. Pagsisimula niya. Galing din ako sa isang pamilyang simple lang ang pamumuhay. At noon, meron akong minamahal, isang karpintero. Ang pangalan niya ay Mateo. Siya ang buhay ko. Nagkwento siya tungkol sa isang pag-ibig na puro at totoo. Isang pag-ibig na hinarang ng kanyang mga magulang. Ipinagkasundo siya sa isang binatang Valdez, mayaman at makapangyarihan. Pinilit siyang iwan si Mateo para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Naging duwag ako, sabi ni Pilar. Ang mga mata ay nag-uumpisang mamasa. Sinunod ko sila. Tinalikuran ko si Mateo. Ikinasal ako sa isang Valdez at namuhay sa isang hawlang ginto. At si Mateo, hindi na siya nag-asawa. Itinuon niya ang buong buhay niya sa pagtatrabaho sa isang kumpanya. Huminto si Pilar at tumingin ng diretso sa mga mata ni Isabela. Sa Valdez Corporation, nanlaki ang mga mata ni Isabela. Buong buhay siyang naglingkod sa kumpanyang pag-aari ng pamilya ng lalaking ipinalit sa kanya. At ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang pagod, inilagak niya sa iisang bagay, sa pension fund ng kumpanya. Iyon na ang naging pamilya niya. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting nabuo sa isip ni Isabela. Ang koneksyon, ang twist. Ang pondong ninakaw nila ay hindi lang pera, Isabela. Umiiyak na sabi ni Lola Pilar. Iyon ang buhay ni Mateo. Isa itong pangako. Isang pangako sa kanyang sarili na kahit hindi kami nagkatuluyan, ang bunga ng kanyang paghihirap ay mapupunta sa tama. Inilabas ni Lola Pilar ang isang maliit at kalawangin ng susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Isabela. Ipinagkatiwala sa akin ni Mateo ang isang kahon bago siya namatay. Nasa loob niyan ang lahat, ang kanyang mga talaarawan, ang kanyang mga dokumento. Nasa sayo na kung paano mo ito gagamitin. Niyakap niya ang kamay ni Isabela. Ipaglaban mo siya, Hija. Ipaglaban mo ang mga empleyado. Basagin mo ang sumpa ng kasakiman sa pamilyang ito. Gawin mo ang hindi ko nagawa. Kinuha ni Isabela ang susi. Ang malamig na bakal ay tila may dalang bigat ng 2 henerasyon ng sakit at sakripisyo. Ang pondong ninakaw nila ay hindi lang pera, Isabela. Pag-uulit ni Lola Pilar, ang boses ay puno ng determinasyon. Isa itong pangako. Ang kalawangin na susi ay tila malamig at mabigat sa palad ni Isabela. Pagka-uwi niya matapos niyang patulugin si Samuel, umupo siya sa maliit nilang sala. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesang kahoy, ay isang maliit at antigong baul na gawa sa kamagong, ang kahon na itinuro sa kanya ni Lola Pilar, na nakatago sa ilalim ng sahig ng isang lumang kapilya. Huminga siya ng malalim at isinuksok ang susi sa kandado. Isang mahinang kalansing ang narinig, at ang baul ay bumukas, naglalabas ng amoy ng lumang papel at mga alaalang matagal nang nakatago. Sa loob, naroon ang buhay ng isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ang kwento ay tila konektado sa kanya. May mga litratong kupas na ng isang binatang nakangiti, si Mateo. May mga liham ng pag-ibig na sulat kamay para sa isang dalagang nagngangalang Pilar. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang makapal at itim na talaarawan. Binuklat ni Isabela ang talaarawan. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Mateo. Isinalalaysay nito ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pag-ibig kay Pilar, ang sakit ng paghihiwalay, at ang kanyang desisyon
na maglingkod ng tapat sa kumpanyang pag-aari ng karibal niya sa pag-ibig. Hindi na ako makakapagpamilya, basa ni Isabela sa isang entry. Kaya ang kumpanyang ito na lang ang paglalaanan ko ng aking lakas. Ang bawat sentimo na kikitain ko ay ilalagay ko sa aking pensyon. Ito ang magiging pamana ko. Ang patunay na kahit iniwan ako, namuhay ako ng marangal. Habang nagbabasa si Isabela, ang kanyang kalungkutan para kay Mateo ay unti-unting napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang buhay ng isang tao, ang sakripisyo ng isang tao, ay ginawang laruan lamang ng mga Valdez. Kinabukasan, dinala ni Isabela ang baul sa isang batang abogado, si Attorney Romero, isang volunteer sa isang NGO na tumutulong sa mga naaapi. Magdamag silang dalawa na naghalungkat sa mga dokumento. Sinuri nila ang mga payslip ni Mateo, ang kanyang mga kontribusyon sa pension fund, at ang listahan ng mga empleyadong apektado na ibinigay sa kanya sa klinika. At doon, sa gitna ng gabundok na papel, nakita nila ang katotohanang magiging kanilang pinakamalakas na sandata. Diyos ko, bulong ni Attorney Romero habang itinuturo ang isang dokumento. Dr. Cruz, tingnan niyo ito. Iyon ay ang orihinal na listahan ng mga benepisyaryo ng pension fund. At sa pinakaunang linya, malinaw na nakasulat ang pangalan, Mateo Reyes, at sa tabi nito, ang kabuuang halaga ng kanyang kontribusyon, isang halagang bumubuo sa halos 40% ng buong pondo. Ang pagnanakaw ay hindi lang isang simpleng krimen sa korporasyon. Ito ay isang personal na pagnanakaw sa pamana ng isang taong sinira na nila ang buhay. Ito na, sabi ni Attorney Romero, ang mga mata ay nag-aalab. This is the smoking gun. Hindi lang ito kwento ng mga empleyado. Ito ay kwento ng isang tao. Isang kwentong makakapukaw sa damdamin ng kahit sinong makarinig. Napatitig si Isabela sa bintana, sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa mga matatandang empleyado. Ito ay para kay Mateo. Ito ay para kay Lola Pilar. At ito ay para sa sarili niya. Para sa babaeng minsang inalok ng 1,000,000 piso para talikuran ang pag-ibig. Ngayon, haharapin niya ang mga taong iyon, hindi para humingi, kundi para maningil. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi sa takot, kundi sa matinding determinasyon. Dinial niya ang numero ng opisina ng Valdez Corporation. Valdez Corporation, good morning, sabi ng boses sa kabilang linya. Nais kong makausap ang sekretarya ni Mr. Adrian Valdez, sabi ni Isabela. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ilang sandali ang lumipas. This is Adrian Valdez's office. How may I help you? Huminga ng malalim si Isabela bago nagsalita. Sabihin mo kay Mr. Valdez, darating ako sa board meeting bilang kinatawan ng mga empleyado. Ang balita ay dumating kay Doña Esmeralda na parang kidlat sa isang maaliwalas na kalangitan. Ano? Ang babaeng iyon? Ang kinatawan ng mga basahan na yon? Sigaw niya sa kanyang private investigator sa kabilang linya ng telepono. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, ma'am. Kinumpirma po ng sekretarya ni Sir Adrian. Dr. Isabela Cruz daw po ang pangalan. Ibinagsak ni Doña Esmeralda ang telepono. Ang pangalang iyon. Pagkatapos ng 7 taon, ang pangalang iyon ay muling naghasik ng lason sa loob ng kanyang mansyon. Ang babaeng akala niya ay matagal nang naging isang hindi mahalagang alaala, ay nagbabalik, hindi bilang isang talunan, kundi isang banta, isang mapanganib ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung gusto niya ng gulo, ibibigay ko sa kanya, bulong niya sa sarili. Agad siyang muling tumawag sa kanyang investigator. Ang utos niya ay simple at malupit. Alamin ninyo ang lahat ng baho ng babaeng yan. Bawat detalye ng buhay niya sa loob ng 7 taon. Mga utang,
mga lalaki, kahit ano. Humanap kayo ng dumi na maipupukol ko sa kanya. Gusto kong masira siya bago pa man siya makatapak sa boardroom. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay si Doña Esmeralda sa galit at paghihintay. Sinubukan niyang kausapin si Adrian tungkol dito. Ngunit ang anak niya ay tila naging isang multo sa sariling bahay. Laging tulala, laging wala sa sarili. Mahina, naisip ni Esmeralda. Hanggang ngayon, mahina pa rin. Sa wakas, dumating ang hinihintay niya. Isang makapal na brown envelope ang inihatid sa kanyang mansyon. Dinala niya ito sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at naupo sa kanyang malaking silyang gawa sa katad. Isa-isa niyang tiningnan ang mga dokumento, financial records, malinis, mga testimonya mula sa mga taga-tondo, puro papuri, mga parangal na natanggap ng klinika, basura, sigaw niya at inihagis ang mga papel sa mesa. Wala ba kayong makitang kahit anong kapintasan? Ngunit sa ilalim ng mga papeles, mayroong isa pang mas maliit na sobre. Nang buksan niya ito, mga litrato ang laman. Mga litratong kuha mula sa malayo gamit ang isang long lens camera. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Isabela na palabas ng klinika. Pagod ngunit nakangiti. Binaliwala ito ni Esmeralda. Ang pangalawa, si Isabela na namimili sa palengke. Ang pangatlo, sa pangatlong litrato, natigilan si Doña Esmeralda. Si Isabela, nakaupo sa isang parke. At sa kanyang kandungan, isang batang lalaki na tinatayang nasa 6 o 7 taong gulang. Nakaakbay si Isabela sa bata, pareho silang tumatawa habang kumakain ng ice cream. Hindi ang eksena ang nagpatigil sa paghinga ni Doña Esmeralda, kundi ang mukha ng bata, ang hugis ng panga, ang korte ng ilong, ang paraan ng pagngiti. Kinuha niya ang litrato, nanginginig ang kamay. Mabilis niyang binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito hanggang sa isang partikular na pahina. Isang litrato ni Adrian noong ito ay 7 taong gulang. Ipinagtabi niya ang 2 litrato, ang luma at ang bago. Ang anak niya at ang batang kasama ni Isabela. Walang duda. Ang mga mata ay magkaibang kulay, ngunit ang lahat ng iba pa, para silang pinagbiyak na bunga. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan na sinundan ng isang mainit at nakakalasong tuwa. Ang lahat ng galit niya ay biglang nawala at napalitan ng isang tusong kalkulasyon. Akala niya ay dumi ang kailangan niya para sirain si Isabela. Ngayon, napagtanto niya na hawak niya ang isang bagay na mas makapangyarihan. Hindi isang kahinaan, kundi isang sandata. Isang ngungangiting demonyo ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Ang babaeng yon ay nagkamali. Nagkamali siya nang malaki sa pagbabalik niya. Hindi niya alam na sa kanyang pagbabalik dala-dala niya ang sarili niyang pambihira. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero para sa mga trabahong hindi kayang gawin sa liwanag. Sumagot ang isang magaspang na boses sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib pa kaysa kanina. Tungkol sa isang bata. Ang gabi bago ang board meeting ay ginugol ni Isabela sa paghahanda. Nakakalat sa kanyang maliit na lamesa ang mga dokumento ni Mateo, ang listahan ng mga empleyado at ang mga tala na inihanda niya kasama ni Attorney Romero. Ang bawat piraso ng papel ay isang bala sa digmaang haharapin niya kinabukasan. Nasa kabilang kwarto si Samuel, mahimbing nang natutulog. Sinilip niya ito saglit. Ang payapang mukha ng kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa kanya ang laban na ito, para sa isang kinabukasan kung saan ang mga ordinaryong tao ay hindi basta-basta nayuyurakan.
Bumalik siya sa lamesa. Ang kanyang determinasyon ay mas buo kaysa dati. Muli niyang binasa ang mga huling salita sa talaarawan ni Mateo. Sana, saan man mapunta ang bunga ng aking pinaghirapan, magamit ito sa kabutihan. Magagamit po, Mang Mateo, bulong ni Isabela sa sarili. Pangako. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tanging isang mahinang paghinga ang kanyang naririnig. Hello? Sino to? Pag-uulit niya, medyo naiirita. Pagkatapos, isang magaspang at malamig na boses ng lalaki ang nagsalita. Dra Isabela Cruz. Hindi ito tanong. Isa itong paghahayag. Kinilabutan si Isabela. Sino ka? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nagpatuloy ito. Ang cute ng anak mo. Ang sarap ng tulog niya ngayon sa kanyang kwartong may kulay asul na pader. Mahilig pala siya sa mga laruang dinosaur. Napatayo si Isabela. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Paano nito nalaman? Tumingin siya sa bintana, ngunit wala siyang makitang anuman sa dilim. Anong kailangan mo? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay kumakarera na sa takot. Alam mo, kaninang hapon sa parke, ang ganda ng suot niya. Patuloy ng boses. Isang pulang t-shirt na may larawan ng robot at maong na shorts. Ang sigla-sigla niya habang naglalaro sa swing. Ang bawat detalye ay tama. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatarak sa kanyang puso bilang isang ina. May nagmamasid sa kanila. Alam ng taong ito ang bawat galaw nila. Sino ka? Anong gusto mo sa anak ko? Hindi na niya napigilang sumigaw. Ang takot ay napalitan ng galit ng isang inang poprotekta sa kanyang anak. Simple lang, sabi ng boses, kalmado pa rin. Bukas, mayroon kang importanteng pupuntahan, hindi ba? Isang meeting. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang yun, naunawaan ni Isabela ang lahat. Ito ang ganti ng mga Valdez. Huwag kang magkakamaling magpakita roon, doktora. Sabi ng boses, ngayon ay may halong pagbabanta. Kalimutan mo na ang mga empleyado, kalimutan mo na ang pension fund, manatili ka sa iyong klinika at magpanggap na walang nangyari. At kung hindi, hamon ni Isabela, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nangangatog na. Ang sagot ay simple, ngunit ito ang pinakamasakit at pinakamabigat na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Kung magpapakita ka bukas, hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. Click! Namatay ang tawag. Nabitawan ni Isabela ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa kwarto ni Samuel. Naroon ang kanyang anak, payapang natutulog, yakap-yakap ang isang stuffed toy na dinosaur. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang katawan ay nanginginig sa hindi mapigil na takot. Ang lahat ng kanyang katapangan, ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng kanyang determinasyon. Sa isang iglap, nawalang lahat. Napaupo siya sa sahig sa tabi ng kama ng kanyang anak, yakap-yakap ang sarili. Nakatitig siya sa mga dokumento sa kabilang silid. Ang mga papel na sumisimbolo sa hustisya para sa maraming tao. Ngunit sa kanyang harapan, ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo. Hustisya o ang kaligtasan ng kanyang anak. Isang pagpipiliang hindi dapat pagpilian ng sino mang ina. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na apartment sa Tondo, naramdaman ni Dr. Isabela Cruz na nawala na sa kanya ang lahat. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Valdez Corporation ay malamig, artipisyal at mabigat. Tila hininga ng isang halimaw na gawa sa salamin at bakal. Nakaupo si Isabela sa isang dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang tabi ay si Lola Pilar.
na ang presensya ay kapwa isang baluti at isang espada para sa kanya. Sinubukan nilang kunin ang lahat sa kanya kagabi, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang katapangan. Sinubukan nilang gamitin ang kanyang nag-iisang kahinaan laban sa kanya. Ngunit sa halip na sirain siya, ang kanilang banta ay nagsindi ng isang apoy na mas mainit pa sa galit, ang puot ng isang ina. Sa tulong ng tawag niya kay Lola Pilar sa gitna ng gabi, ang takot ay napalitan ng isang hindi matitinag na resolusyon. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Doña Esmeralda. Ang muka ay isang maskara ng pagkainis at pagtataka. Ang kanyang ngamang ngiting mapanlait kanina, noong akala niyang hindi darating si Isabela, ay naglaho na. Sa tabi niya, si Adrian ay nakayuko. Ang muka ay kasing putla ng papel, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Naroon din ang mag-amang Roque, mga buwitreng nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Kung tapos na ang drama, sabi ni Doña Esmeralda, binabasag ang katahimikan. Maari na ba nating ituloy ang walang kwentang pulong na ito? Ano ang iyong reklamo, Miss Cruz? Tumayo si Isabela. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay napigilan niya sa pamamagitan ng paghawak sa folder na naglalaman ng kanyang mga ebidensya. Ang kanyang boses, noong una ay bahagyang nanginginig, ay unti-unting tumatag sa bawat salitang kanyang binibitawan. Hindi ito isang simpleng reklamo, Ginang Valdez. Ito ay isang akusasyon ng pagnanakaw. Inilatag niya ang mga dokumento, mga bank statement, mga peking report, ang butas sa pondo ng kumpanya na tinakpan gamit ang pera ng mga empleyado. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay naging boses ng daan-daang manggagawang ninakawan ng kanilang kinabukasan. Isang kasinungalingan, sigaw ni Doña Esmeralda. Gawa-gawa lang lahat yan ng isang babaeng desperada at naghihiganti. Hindi pa ako tapos, sabi ni Isabela. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Binuksan niya ang tala-arawan ni Mateo. Ikinuwento niya ang buhay ng isang lalaking tapat na nagmahal at nasaktan. Ikinuwento niya ang sakripisyo nito, ang paglalaan ng buong buhay sa kumpanyang ito bilang kapalit ng pamilyang hindi niya nabuo. Ang pondong ito ay hindi lang numero sa papel. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng emosyon. Ito ang buhay ng isang taong nagngangalang Mateo Reyes. Ang lahat ng pagod at pangarap niya ay nasa pondong iyon. At ninakaw ninyo iyon. Patunayan mo, hamon ni Doña Esmeralda. Kahit na ang kaba ay nagsisimula nang gumuhit sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tumayo si Lola Pilar. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang katawan niya ay mahina. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag na parang bato. Hindi na niya kailangang patunayan, sabi ni Lola Pilar. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong pighati at galit. Tumingin siya ng diretso sa kanyang manugang. Dahil ako, ang saksi. Ako si Pilar, ang babaeng minahal at iniwan ni Mateo. Natigilan ang lahat. Esmeralda, Adrian. Pagpapatuloy ng matanda, ang tingin ngayon ay parang punyal na nakatutok sa kanyang sariling kadugo. Ang ninakaw ninyo ay hindi lang pera. Ang ninakaw ninyo ay ang alaala ng nag-iisang lalaking minahal ko. Ang sigaw na yon na nagmula sa 50 taon ng pananahimik ay yumanig sa buong silid. Iyon na ang huling dagok para kay Adrian. Bigla siyang napahagulgol. Isang tunog ng isang taong tuluyan ng gumuho. Totoo, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi na makatingin sa kahit sino. Totoo ang lahat. Ako ang kumuha ng pera. Patawad. Nagsimula ang kaguluhan. Tumayo ang mga Roque. Sumisigaw ng pandaraya. Ang mga board member ay nagkakagulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, si Isabela ay nakatayo lang, nakatingin sa nag-iisang tao. Kay Doña Esmeralda,
na ngayon ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Naglakad si Isabela palapit sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa harap mismo ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Tapos na ang laban para sa kanila, sabi ni Isabela sa isang boses na malamig at malinaw. Ang ingay sa paligid ay tila naglaho. At may isa pa kayong utang sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Mga matang ngayon ay puno ng takot at pagkalito. Ang 7 taon ng anak ko. Ang kinabukasan pagkatapos ng board meeting ay parang isang bagyo na humagupit sa Valdez Corporation. Mabilis kumalat ang balita. Ang iskandalo ng pagnanakaw ng pension fund, ang kasinungalingan ng Doña Esmeralda, at ang pag-amin ni Adrian, lahat ay naging headlines sa mga pahayagan at nanguna sa mga balita. Ang unang bumagsak ay ang Valdez Corporation, ang pamilya Roque, na ang plano ay nakabitin sa pagguho ng mga Valdez, ay mabilis na umurong sa merger at sa halip ay nagsampa ng kaso laban sa kanila. Ang mga shareholders ay nag-withdraw ng kanilang mga investment at ang presyo ng stock ay bumagsak ng walang awat. Nasa isang opisina si Adrian, kasama ang kanyang abogado, nakaharap sa isang tumpok ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay payat, ang mga mata ay malalim at walang buhay. Mr. Valdez, sa dami ng ebidensya at sa pag-amin niyo, wala na tayong laban, sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang pinakamabuting magagawa natin ay makipag-ugnayan sa prosecution para sa plea bargain. Minimum na 5 taong pagkakakulong. Mas mahaba pa kung hindi ka magtutulungan. Sumandal si Adrian sa kanyang silya. Ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang balikat. 5 taon. 5 taon sa kulungan. Isang presyo para sa kanyang kaduwagan. Nang gabing iyon, bumalik siya sa mansyon na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ngayon, ang mansyon ay parang isang malaking kabaong. Madilim, tahimik, at walang buhay. Sinalubong siya ng kanyang ina sa sala. Adrian, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay malamig at puno ng pait. Paano mo nagawa ito? Sinira mo ang lahat. Ang pangalan ng Valdez, ang lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw ang sumira sa pangalan, Mama. Sigaw ni Adrian. Sa unang pagkakataon ay lumalaban. Ikaw ang nagturo sa akin ng kasakiman. Ikaw ang nagpilit sa akin na ipagkanulo ang taong mahal ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nanigas. Kahit kailan ay hindi mo ako sinisisi, Adrian. Ako ang nagligtas sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. At ano ang ibinigay mo sa akin, Mama? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang buhay na puno ng kasinungalingan. Isang puso na puno ng pagsisisi. Anong klaseng buhay iyon? Pagkatapos ng pagtatalo, umalis si Adrian. Wala siyang patutunguhan. Kailangan niyang lumabas sa gintong hawla na yon. Kailangan niyang hanapin ang babaeng matagal na niyang sinaktan. Natagpuan niya si Isabela sa isang maliit na parke. Malapit sa kanyang klinika. Nakaupo ito sa isang bench habang si Samuel ay masiglang naglalaro sa swing. Tinitigan niya ang anak niya. Ang bawat galaw, ang bawat tawa. Nakikita niya ang kanyang sarili. Isang bata na dapat sana ay lumaki sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Lumapit siya ng dahan-dahan. Isa. Napalingon si Isabela. Walang gulat sa kanyang mukha. Tila inaasahan na niya ang pagdating niya. Anong ginagawa mo rito, Adrian? Tanong niya. Kalmado ang boses. Humingi ng tawad, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa harap niya. Patawad, Isa, sa lahat. Sa bawat sakit na idinulot ko, sa bawat kasinungalingan. Naging duwag ako, naging bobo ako. Wala akong karapatan sa pagpapatawad mo. Alam ko, pero hindi niya natapos ang sasabihin.
Hinayaan lang niya ang kanyang mga luha na umagos. Tinitigan siya ni Isabela. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagkaunawa. Hindi madali, Adrian, sabi ni Isabela. Hindi madali ang magpatawad at ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Pero kung ito ang hinahanap mo, hindi mo ito mahahanap sa akin, sa sarili mo. Paano si Samuel? Tanong ni Adrian, itinaas ang kanyang tingin. May karapatan ba akong makilala ang anak ko? Bumaling si Isabela kay Samuel na ngayon ay tumatakbo na palapit sa kanila. Kung gusto mong makilala ang anak mo, sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pag-asa. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Simulan mo sa pagharap sa mga kasalanan mo. Simulan mo sa pagbabago. Tiningnan niya si Adrian. Ang mga mata ay puno ng isang pag-asa na hindi niya kailanman inakalang muling mararamdaman. May pagkakataon ka pang maging isang tao na igagalang niya, sabi ni Isabela. Pero ikaw ang magsisimula niyan, hindi ako. Ilang buwan ang lumipas. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng Valdez Corporation ay unti-unting napalitan ng mga bagong issue. Ngunit ang epekto ng kanilang mga aksyon ay nanatili. Ang mga dating empleyado ng Valdez Corporation ay sa wakas ay nabayaran na. Sa tulong ng mga inilabas na dokumento ni Isabela at ang pagtutulungan ng korte, nakakuha sila ng kompensasyon para sa ninakaw nilang pension fund. Isang maliit na tagumpay para sa mga karaniwang tao. Si Adrian ay sumuko sa batas. Sa tulong ng kanyang abogado at ang katotohanang nagpakita siya ng pagsisisi, nakakuha siya ng mas magaan na sentensya. Nasa kulungan siya ngayon, nagsisimula sa kanyang pagbabago. Nakakatanggap si Isabela ng mga liham mula sa kanya, paminsan-minsan. Mga liham na nagsasabi kung paano siya nag-aaral ng isang bagong kasanayan, kung paano niya pinag-iisipan ang kanyang mga pagkakamali, at kung paano niya pinangarap na isang araw ay maging isang ama na ipagmamalaki ni Samuel. Si Doña Esmeralda, sa kabilang banda, ay nawalan ng lahat. Ang mansyon ay ipinagbili na. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya. Naging isang anino na lamang siya ng kanyang dating sarili, nabubuhay sa pait at pagsisisi sa mga maling desisyon na kanyang ginawa. Minsan, nakita siya ni Isabela sa malayo, nakatayo sa labas ng bakod ng isang parke, nakatingin kay Samuel na naglalaro. Isang maikling sulyap ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata bago siya tuluyang tumalikod. Isang araw ng linggo, nagtungo si Isabela at Samuel sa bahay ni Lola Pilar. Ang munting bahay ay puno ng sikat ng araw at amoy ng sariwang nilutong kape. Lola, sigaw ni Samuel habang tumatakbo at niyakap ang matanda. Niyakap din ni Lola Pilar ang kanyang apo. May apo, ang laki mo na. Pinanood lang ni Isabela ang dalawa. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan. Si Lola Pilar, na sa loob ng maraming taon ay nabuhay sa anino ng kanyang nakaraan, ay sa wakas ay natagpuan din ang kanyang sariling kapayapaan sa piling ng kanyang apo at sa pagtulong kay Isabela na makamit ang hustisya para kay Mateo. Ang lihim ng kanyang puso ay sa wakas ay nakalaya na. Sa hapon, dinala ni Isabela si Samuel sa isang paborito nilang lugar, ang dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay presko at ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kalmado sa kaluluwa. Naglalaro si Samuel sa buhangin, gumagawa ng sandcastle. Pinanood lang siya ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang batang ito, ang bunga ng isang pag-ibig na nagtapos sa sakit, ngunit naging simula ng kanyang pagbabago. Nakalipas ang 7 taon, napakaraming nangyari. Mula sa isang babaeng winasak ng pagtataksil, naging isang matatag na ina at isang iginagalang na doktor. Mula sa paghahanap ng pag-ibig, natuklasan niya ang kapangyarihan ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ang kanyang paglalakbay ay patunay
na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o apelyido, kundi sa integridad, katatagan, at kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Niyakap ni Isabela ang kanyang sarili, pinapasok ang init ng araw sa kanyang balat. Ang nakaraan ay naiwanan niya. Ang hinaharap ay hindi pa tiyak, ngunit ang mahalaga ay narito siya, kasama ang kanyang anak. Handang harapin ang anumang hamon. Hinarap niya ang anak, na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya. May dalang kabibi. Mama, tingnan mo. Ang ganda, di ba? Ngumiti si Isabela at kinuha ang kabibi. Oo, anak. Napakaganda. Yumuko siya at hinalikan sa noo si Samuel, ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matutumbasan ng 1,000,000. Ito ay matatagpuan sa mga simpleng sandali. Sa pagmamahal na walang hinihinging